Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! No work, all porks! Several of Marcos advisors, unreliable, sabi ni Enrile. Grabe naman si Manong Johnny. Kasi Manong Johnny, pag nag-expose, lahat na eh. Lahat talaga. Talagang prangkahan din magsalita si Enrile mga kaibigan. No? Kalma lang kasi. Ay, naka. Woo! Anyway, basahin natin sinabi ni Manong Johnny. Manong Johnny! Ayan. Many of the advisors of appointed by President Ferdinand Marcos Jr. to help him on pressing issues have been remiss in doing their jobs. Uy, agoy. Hindi raw ginagawa kanilang trabaho. And only appear to be interested in the perks of their office. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said. Ay, my God. Ay. On his program on SMNI News, Enrile took a pot shot at certain presidential advisors whom he said only function as a dead weight. Ay, putik, pabigat lang kayo dyan! Pabigat lang to kayo dyan, sabi ni Manong Johnny! Ay, naman. Hindi natin alam kung sino itong mga to. Ilang tanong mga kaibigan, sino kaya pinapatamaan ng Enrile rito, ano? Pero pabigat daw sila. Ang daming advisor ng presidente kung ano-anong bagay. Maraming advisor pero sorry to say this. Pero yung ibang nakikita ko, advisor for themselves, not for the country. For themselves. Ay, sana ko kikita dyan! My goodness. Ay, as one great man once told me. Tao dito. Sabihin ko ba? Wag na lang. Wag na lang natin sabihin. Ay, agoy. Okay. Enrile said the apparent laziness of Marcos's advisors is one of the reasons why he needs to work doubly hard to promote the country overseas. Ay, ang tatamad nyo daw kasi dyan, mga presidential advisor. Anong silbi nyo dyan? Sabi ni Manong Johnny. Tamad daw kasi. Kaya daw kailangan kumayod ng doble ni Presidente Bongbong Marcos para lang ma-offset yung katamaran nilang lahat. Sino ba yan? Pwede pakisabi na, Manong Johnny? Name drop, please. Okay lang ba? Spill the tea! Spill the tea na, Manong Johnny. Sabihin mo na yan. Para, pag tumakbo sa 2025 at sa 2028, hindi na namin sila iboboto. Oo nga, dapat sabihin talaga ng Enrile, para kita paano sa susunod na election, mahal natin, alam naman iboto pa natin sila. Siyempre, wag na. Kasi nagpakilala na. Okay. Kailangan magbiyahe ang presidente araw-araw kung kinakailangan. Yung mga iba dyan, oo nga, nandito, pero iba naman ang agenda nila. Sorry, puro ako nung kanina po. Kasi, grabe, pasabog to ah. Yung biyahe ng presidente para sa bayan yun eh. He has to fit his time available time according to the schedules of the meetings of various countries where we have an interest. Kung hindi naman siya pupunta, sino magtatanggol sa atin doon? Yan ang habang sinasabi ko. Sino ba yan? Yung mga advisors na yan. By the way mga kochero, specific po yung sinabi niya, advisor. Advisor ha. Pero hindi ko alam kung, kasi di ba merong presidential advisor on this, presidential advisor on that, etc. etc. Hindi rin po natin alam kung ito, kasama dito yung mga cabinet secretaries. Kasi kahit sila yung alter ego ng presidente sa kanilang mga departamento, but they also have an advisory role. So, siyempre, na-advise na nila yung Pangulo sa kung ano ba yung dapat magandang diskarte sa ganitong sektor, sa ganitong, ganyan, etc. etc. So, hindi natin alam kung ang pinapatungkulan talaga dito ni Manong Johnny ay mga special assistants, presidential advisors, kasama na natin, si special assistant, or mga cabsec. Ilang naman yun. Wala namang iba. Sila lang naman nag-uusap-usap. The Commission on Audit recently reported that the Office of the President spent 403 million in 2022 for Marcos's foreign and local trips. By the way, mga kochero, napag-usapan na ho natin yan, yung 403 million na yan. Alam nyo, kung akong tatanungin dyan sa 403 million na yan, that's money well spent. This is money well spent.
Bakit? Magkano ang balik niyan? 500 billion. 500 billion, guys. Ang laki. Okay na ako dun sa kalahating billion na ginastos ko para sa biyahe. Kung ang balik naman sa akin, 500 billion worth of investment. Mm. So, meron mga naging kritiko niyan, di ba? Natopic na natin to eh. O sa mga hindi pa sigurado kung ano yung mga investments na yan, puntahan nyo si Board of Investments or hanapin nyo sa Google, nandiyan lang naman yan. O, type nyo, Board of Investments, 500 billion, etc. etc. Actually, we are on track to achieve 1 trillion investments by 2023. Congratulations sa atin. So, sino kaya to? Sino kaya? Kasi ang parang gusto sabihin dito ni Manong Jan, para ma-offset yung katamaran nitong mga advisors na ito, kailangan bumiyahe si Presidente para mabawi ba yung kanilang katamaran. Para maisalba yung kakulangan sa kanilang performance. Alam niyo po mga kutsero, sa mundo natin, kapag tayo ay empleyado at tayo ay pabigat, anong nangyayari sa atin? Paki-comment po dyan sa chatroom kung anong Sinisibak malamang. nangyayari sa atin kapag tayo ay tamad at pabigat. Anong nangyayari sa atin pagkatapos? Paki-comment po dyan sa chatroom para nagkakaintindihan tayong lahat. Tagal. May delay ba yung ano ko? Ayun! Yun, si Sante tayo, guys. Ayan, si Justin Centeno, sabi, si Sante. Si Memo Yabes, si Sante. Si Arnel Gabriel Mariano, si Bak. Si Sealed Heart TV, fired! You're fired! Si Emmanuel, ay grabe, harsh, terminate! Diba? Ay, gusto ko tong kay Andre Relosa, masyado siyang gentle. Mabait na boss to. Part ways. Masyado ka mabait. Tanggal! Yan, patalsikin. Yan ang nangyayari sa atin, guys. Kapag tayo ay hindi nagper-perform ng maayos sa ating mga trabaho. Ang swerte-swerte naman itong mga miyembro ng hindi ko alam kung gabinete, pero ang sinabi ni Manong Johnny ay advisors. Kung sino man itong mga advisors na to, ang titigas ng mga mukha nyo. Sobrang titigas ng mga mukha nyo. Baka naman gusto nyo magpahinga na lang sa mga bahay nyo at wag na po kayong makialam sa gawain ng bansa. Kasi kung tatamad-tamad kayo dyan, sa inyong ginagawa ngayon dyan, kung nasaan man kayo, Kung tatamad-tamad lang din naman talaga sila, dapat palitan na lang din, Wala. Useless din pala mga kaibigan yung iba dyan. might as well, sa bahay na lang kayo magpahinga para sulit. Go. Si Florina. Natawa naman ako sa comment ni Florina. Sabi niya, tama po si Manong Johnny. Siya nga na mag-100 years na nagtatrabaho ng maayos pa. Natawa naman ako dito. Promise. Ay, naka. Matanda na to, si Enrile, mga kaibigan. Siya na yung pinakamatanda doon sa loob ng Senado. Sa loob ng Malacanang. The one of all. Legendary. Juan Ponce Enrile. Ay, yun. Diba? Kung tinatamad na kayo, might as well tender your resignation. So that someone else who is probably much more motivated and much more deserving can take your place. Kaso hindi nag-spill the tea to si Manong Johnny. Anong Johnny? Spill the tea. Sino ba yan? Pa-schedule kaya uli ako ng interview kay Manong Johnny. No? Dead weight pa raw, bigat eh. Dead weight, pabigat. Ang dami doon yung advisor. Kung ano-anong bagay, maraming advice. Pero sorry to say, yung iba nakikita ko advisor for themselves, not for the country. Grabe. So, yung mga nandyan, sa Malacanang, sa paligid ni Presidente, yung sinabihan ni Manong Johnny, natatamad-tamad. Okay, so, malis na kayo dyan. You're wasting our time. You're wasting our time. Huwag nyo nang sayangin ang oras ng Pilipinas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.